Mama, bulalas ni Javier nang malingunan ang inang nakangiti. What brought you here? Manghang tanong sa ina dahil ayaw na ayaw nitong pumupunta sa opisina niya, dahil ayaw daw nitong makita ang pagka-workaholic niya. Seems Bindang really changed you, my son, muling tura ng ina nang hinagkan ito sa pisngi. Before, even I am here in your office, you keep on working, but now seems Bindang move your concentration, ngiting tura ng ina sa kanya. Naman, kahapon si Bindang ang bukang bibig hanggang ngayon, Bindang pa rin. Hi Bindang, mahinang osel sa sarili pero hindi nakaligtas sa pandinig ng ginang, tumawa ito paarap sa anak. You know son, huwag mo nang pigilan, huwag pasulyap-sulyap lang, sabihin mo. Sasagutin ka naman ni Bindang wika ng ina, naalala niya ang kanta ni Panyang kanina. Hindi niya maiwasang hindi mapangiti, ngiting hindi nakaligtas sa ina. I know that smile son, you're in love, panunodyo ng ina. I like Bindang, hurry my son, I want to have lots of grandchildren, nasasayahang tura ng ina. Napaismed na lang siya sa tinura ng ina, sa magiging apo na lang kasi maibubuhos ang kagustuhang magkaroon ng anak na babae, wala pa nga sila ni Bindang, apo agad ang nasa isip ng ina. Samantala, masayang nag-uusap sina Lexi at Bindang, paano naman kasi, ay tinutudyo na naman siya nitong si Lexi, na kapag nagkatuluyan sila ng boss nila, ay ililibre lagi ng bucket of fried chicken. Ano bang ginawa mo kanina at nag-alatigre si bossing, tanong Lexi sa kanya, naalala niya kung paano ito sumigaw kanina. Hey pilya ka kasi, tudyo ng isip, oy, natahimik ka, kalabit ni Lexi. Lexi, kakanta ako tapos sabihin mo sa akin kung maganda o pangit ang boses ko. Nakangiting turan sa sekretarya ng boss na noon ay kaibigan, nag-thumbs up naman ito. Bakit labis kitang mahal yakap mo di ko malimutan? Bakit labis kitang mahal putol na birada ni Bindang dahil nakitang sumenyas na ang kaibigan? Halos mapalundag si Lexi sa pagkabigla ng biglang pasiga na kumanta si Bindang, kulang na lang ay magtakip ito ng tainga, dahil mabibitak yata ang eardrums sa volume ng bunganga ng katabi. Mawawasak ang eardrums ko pakanta nitong sagot kay Bindang. Ngiting-ngiti si Bindang habang tinatanong kung Lexi kung maganda ang boses niya. Ano maganda ba ang boses ko? Excited nitong tanong, hindi makapagsalita si Lexi. Nako, okay lang girl kung sabihin mong pangit o kaya maganda, yung totoo, anang pa dito. Talaga, poker face na pangungumpirma sa kanya, oo talagang talaga, sagot uli dito. Talagang talaga, ulit pa rin ni Lexi. Oo nga talagang, talaga, natatawang ulit. Talaga, ulit naman uli ni Lexi, napapantastikuhan na siya sa kausap. Nang bumirit din ito, ayaw ko sana pero talagang mapilit ka. Sino ba naman ako para pigilin pa, ang pangit ng boses mo ang pangit ng boses mo. Napatigil si Lexi sa pagkanta nang makitang nakakunot na ang noo ni Bindang. Sabi mo yung totoo, mahinang sambit kay Bindang, nang biglang humagalpak ito. Kaya pala sumigaw ng napakalakas ni boss kanina, pangit ang boses ko. Natatawang turan pati tuloy si Lexi nakitawa na rin nang dumating si Jessa. Kaya pala may naamoy na naman akong mabaho ginagawa nyo pang palengke dito, nasaan ang boss nyo? Malakas na turan ito sa kanila. Nasaan? Ulit nang walang reaksyon sa kanila. Tinitigang mabuti ang babae, buwisit ka, kala mo kung sino kang maganda lamang naman ako ng 2 polygo sa'yo, kala mo makaasta, inis ni Bindang sa babae, saka tumayo sa tapat ng babae. Palibhasa mukha kayong palengkera, dagdag nito at tinapat pa sa mukha niya, nabubuwisit na si Bindang sa bagong dating. Ikaw, ambisyosa ka rin akala mo ba seseryosuhin ka ni Javier? Engus nito sa katiningnan siya mula ulo hanggang paa na tipong ng uuri. Nagpintig ang tainga sa narinig buhat sa babae. Hoy, hindi bali ng mukhang palengkera dahil sa palengke, may mahal at may mura, may tawad pa ikaw, turo sa mukha ng kaharap. Ikaw mukha kang kanto, sa kapayatan mo pati mukha mo, may kanto at ayos-ayusin mo ang ugaling kanto mo dahil dyan sa kanto-kantong yan. Yan ang tupanan ng mga lasenggo, chismosa pati katulad mong impok-pokrita, isang dukwang na lang kita na ang buong kaluluwa, inis-inis na turan sa kausap at ginaya ang ginawang pang-uuri sa kanya. Nabilas siyang hinablat ng babae, hindi niya napaghandaan ito, napahiga siya sa sahig at mabilis siyang pinaibabawan,
masyadong mabilis ang pangyayari kaya hindi siya masyadong nakapalag. Napakamot si Javier nang marinig na naman sa labas ang birit ni Bindang, talagang kinakarer din ng babae ang pagkanta. Maging ang ina ay napatawa sa narinig na kanta ni Bindang, paano ba naman ay paborito rin nito ang kanta. Nang biglang parang may gyera na sa labas kaya maging ang ina, ay napasugod ng buksan ang pintuan at nakita si Jessa at Bindang. Tawang-tawa ang ina sa mga banat ni Bindang sa babae, pero bigla itong inatake ni Jessa, hindi nakapalag si Bindang, sasapakin na sana nito si Bindang nang makita sila nito, biglang bumait ang muka at tumayo mula sa ibabaw ni Bindang, lumapit sa kanila at nakipagbeso-beso sa ina niya, tinanggap naman ng ina para hindi magpakita ng kabastusan. I don't want to be hypocrite on you, young lady. But I don't like you, tahasang saad ng ginang kay Jessa, nakita ni Javier ang pagkatalim ng titig ni Jessa sa winika ng ina, kaya bago papatulan ni Jessa ang ina ay nilayo niya ang babae. You want to talk to me right? Matigas na turan sa babae sa kahinayla palabas ng building nila, dinala niya ito sa isang restaurant, kailangan na niyang kausapin ito ng masinsinan. I want to be honest with you, we're done and I don't have any feelings with you anymore, pagtatapat sa babae upang hindi pa umasa. Sa lahat ng babaeng naging karelasyon ay ito ang pinakamasigasig, he know every girl he bedded are those girl who wanted to have fun, nothing else. But Javier, I still love you, please, I will do everything, do I need to be like that girl I can, makaawa nito sa kanya. No, nothing will change Jessa for the first time, you know what kind of relation we had, I'm being kind to you, that's why I am here now, paliwanag pa dito, nakita niya ang pagsingkit ng mata nito, kahit ano pang gawin nito buo na ang pasya niya. No, Javier you're mine, malakas na turan na nakaagaw pansin sa mga taong naroroon. Nagbubulungan na mga tao, may ilan-ilan din nakakakilala sa kanya at naririnig na niya ang mga komento ng mga ito. I'm sorry but this is the last time you will see me, putol na saad sa babae saka tumayo at umalis, nakita niya ang mga mapangkot siyang tingin ng tao sa kanya, now, he realized how stupid he was for the past years, napabelang na lang ng ulo. Not too late to change, aniya sa sarili pabalik sa opisina niya. Wala na ang ina pagbalik, nadatnan niya ang personal assistant na nakahiga sa sofa sa loob ng opisina niya, nagtaka siya nang hindi ito kumilos nang pumasok siya, unti-unti siyang lumapit rito at nakitang nakangangang natutulog ito, isang ngiti ang sumilay sa kanyang lobby, wala na siyang masabi kay Bindang. Napasarap pa yata ang tulog nitong babae na ito usual ni Javier dahil 6:30 na di pa rin gumigising, nang biglang nag-inat ito palatandaan na magigising na ito, biglang napadilat ng mata ito at iginala ang mata hanggang masumpungan siya, nanlaki ang mata at inayos ang mukha at sarili. What a pleasant wake-up Miss Alforte, mukhang nawiwili ka yatang matulog sa opisina ko. Sarkastikong turan sa kanya ng boss, hindi niya kasi napigilan ang masakit ang puso niya. Malapit na yata akong datnan bulong sa sarili, wala siya sa mood makipagtalo sa amo, kaya hindi niya pinatulan ang paaring nito. Nagtaka si Javier sa kinikilos ng babae, mukhang tumahimik ito, hindi ugali ng babae ang manahimik na lang. Sinipat ang orasan saka inayos na rin ang gamit at pupunta siya sa gig nila, pinagbigyan niya muna ang kabanda total mawawala naman siya ng ilang araw. Nakita ni Bindang na tumayo na ang amo, agad na sinipat ang orasan sa dingding, nanlaki ang mga mata, 7:00 na pala. Let's go, may gig pa kami. Malumanay na turan ng boss, sumunod siya sa lalaki matapos iayos ang nakusat na damit. Nakita niyang may kausap ang amo pagkalabas ng opisina nito, linimpasan na lang niya para sa sasakyan na lang hintayin, maya-maya ay may biglang humawak sa likod niya. Mabilis niya itong nilingon, ang amo sabay bulong sa kanya. Don't, just go straight, may dala ka ba dyan? Anito tukoy sa sanitary napkin, nangunot ang noo ni Bindang. Anong dala? Balisong gusto mo, wala sa mood na sagot rito. You have stain, I think you need to change, kaya pala siya wala sa mood dahil may period, isip ni Javier nang makitang may tagos ang babae, kaya siya mabilis na nagpaalam sa kausap upang takpan ang likod nito. Marami kasing empleyada ang nagsisipag-uwian na, hindi malayong mapansin ng mga ito. Hinintay na lang si Bindang sa parking area kung saan nakagarahe ang sasakyan.
Are you okay? Nag-aalalang tanong sa babae nang makitang parang wala sa mood. I think I should drop you home first before I will go to my gig. Anang sa babae, hindi pa rin umiimik. Talaga bang ganito pang may period ang mga babae? Tanong sa sarili kasi ibang-iba si Bindang ngayon, hindi siya sanay na ganito ito. Hinatid niya sa bahay niya muna ang babae bago nagpunta sa tutugtugan ng banda nila. Are you alright? Tanong ulit kay Bindang bago aalis. Tumango naman ang babae, pabalik na siya ng sasakyan niya nang marinig ang sigaw ni Bindang. Halos magkande-kandada pa na siya pagpasok sa bahay at akyatin ang kinaroroonan ng silid ng babae. Bakit ganito? Lagi mo na lang akong pinapasakitan, ang sakit-sakit. Rinig niyang naiiyak na tinig ni Bindang, I can't take it anymore. Bulalas pa nito dahilan para kabahan siya sa nais gawin ng babaeng pinapakinggan. Bakit mo ako ginag-anito? Wala naman akong ginagawa sa'yo Naiiyak na tura ni Bindang sa sarili dahil sa sakit ng puson. Ganito kasi kapag first day niya, may dysmenorrhea siya. Pahirapan, natatakot naman siyang mag-take ng gamot. Oh please layuan mo ako, ayoko na. Malakas pang sigaw niya. Hindi na nakayanin ni Javier ang naririnig mula sa pintuhan ng babae. Problema sa boyfriend. Teka, may boyfriend ba si Bindang? Mahinang tanong sa sarili. Nakalimutan niyang tanungin ito tungkol sa personal life nito. Please Lord help me, ayaw ko na, mamamatay na ako. Malaho na wika ng babae. Hindi na talaga napigilan ni Javier ang sarili, pinahit at tinulak ang pinto. Nabungaran ang nakatuwad na si Bindang habang iniipit ang tiyan nito. Ang sakit ng puson, putol ang sasabihin nang biglang bumukas ng pintuhan niya. Nabigla rin siya sa boss, akala niya umalis na ito. Bindang, are you alright? Nag-aalala nitong tanong sa kanya. Yes sir, it's normal, pilipit na sagot sa boss amo. No, not normal, I think we should go to the hospital, anang pa ng boss nang makitang papangkuhin siya nito. Masyado ka namang concern boss, baka pagtawanan tayo ni Duke niyan, simpleng regla doktor agad, isip niya. Ano ba Bindang, masakit ba o nag-iinarte ka lang? Nakangiti ka pa dyan, kanina halos umatungal ka, inis na turan ng amo. Nako sir, huwag mo akong artehan ng ganyan, akala ko ba'y may gig ka, anang sa boss na mukhang nakalimot sa pupuntahan, buti at medyo maayos na at hindi na masyadong masakit ang puso niya. You're fine, pangungumpirma pa nito, yeah, just go. Bukas ng hapon uuwi na siya at hindi makikita ang amo ng isang linggo. Parang di ko na yata kayang hindi siya makita, wala sa sariling turan, sa kahinampas-hapas ang mukha. Rules 1, bawal ma-in love, panggigising sa sarili, ko naman sir, may bawal-bawal ka pang nalalaman, dagdag pa niya. Ayaw siyang dalawin ng antok, wala siyang kasama sa bahay, at nakailang beses na niyang pinaikit ang mata at piliting matulog, pero mukha pa rin ng amo ang nakikita. Ano ba, para ka namang virus Javier, paulit-ulit at pad-ami ng pad-ami, puro mukha mo na yata ang nakikita ko, inis na turan sa kawalan. Kinabukasan Sabado, ay off na ni Bindang, matagal-tagal bago makita ang amo, kaya habang nag-uumagahan sila ay hindi niya mapigil ang tingnan nito kapag wala sa kanya ang atensyon nito. Gwapo mo talaga bossing, kaya lang di pwede ma-in love, kaloka, anel sa sarili. Napapansin ni Javier ang mga mabining tingin ni Bindang, pero kapag natingin naman siya dito ay agad na nagbabawi ng tingin, tinaas niya konti ang diaryong binabasa. Pasulyap-sulyap ka kunwari patingin-tingin sa akin, di maintindihan, kung may ibig kang sabihin, ipagtapat muna sa akin agad naman kitang sasagutin, gay ang kanta niya kay Bindang. Unti-unting binaba ang dyaryo at tingnan ang mukha ni Bindang, nakita niya itong nakadukwang malapit na malapit sa kanyang harapan at nakangisi, isang dangkal na lang sa mukha niya, parang nang-eengganyo ang mga labi nito, napalunok siya sa isipang hahalikan ang babae. Kita niyang titig na titig din si Bindang sa kanyang mukha, parang gusto niya itong tikman ang mga mapupulang labi ng dalaga. Oh Bindang, bulong ng puso, ako pa yata ang mahuhulog sa rules na ako ang may gawa, dagdag pa sa sarili. Unti-unting bumaba ang mukha niya, nalito si Bindang nang makitang parang hahalikan siya ng amo. Naku, huwag ngayon boss, bad breath ako, may bawang ang kinain ko, maktol ng isip, tapos nakita ang isang maliit na nunal sa ilalim ng labi ng lalaki. Grabe sir, may nunal ka pala dito, pagwawala sa konsentrasyon ng kaharap.
Sabi ng nanay ko noon pag may nunal daw malapit sa lobby matabil daw ang dila, pero bakit hindi naman yata totoo? Amang sa lalaki, mukhang natauhan din sa gagawin sana, tumitig sa kanya ang boss. Nako naman bossing, ba't ganyan ka naman makatingin ngayon, kung ice cream ako kamina pa ako tunaw sa maiinit mong tingin, hinaing pa niya. Paano ba naman kasi tinititigan na lang siya ng amo? Maganda ba ako, wala sa tinging turan sa lalaki, upang kunin ang reaksyon kasi mula pa kanina, ay hindi naalis ang mata sa kanyang mukha. Yes, you are. Wala sa sariling sagot ni Javier, nakita niya ang pagsilay ng isang ngiti sa lobby ng alalay. Ano ba bindang pati ako naloloko sayo, baling sa ulo. I don't have nothing to do, so if you want me to drop you home, so that could meet also your orphan, tukoy sa kinupkop na dalagita. Ikaw bahala sir, tugon ni Bindang, matapos mailigpit lahat ay inayos na ni Bindang ang mga gamit na iuuwi. Ready, rinig niyang sigaw ni Javier sa baba, bitbit ang maliit na bag ay mabilis ang pagbaba. Isinuot niya ang nag-iisang semi-dress, simple lang ito. Nagustuhan niya nang minsang mapadaan sa ukay-ukay sa bayan, nilugay ang buhok at saka gumayak baka tupakin pa ang amo paghihintay sa kanya. Mawala pa ang libreng sakay, sayang ang 30 pesos na pamasahe. Habang pababa si Bindang, hindi mapigil ang humanga si Javier rito, ngayon lang niya nakitang totally nag-ayos ito. She's really beautiful, osal sa sarili, hindi maalis-alis ang mata hanggang makarating sa tabi ang dalaga. Hindi mapigil ang mapangiti si Bindang sa nakikitang reaksyon mula sa boss, paano ba naman kasi ay hindi nito maialis ang mata sa kanya. Walang pang suklay yan aniya sa sarili dahil nakalimutang magsuklay sa kama madali, Pukaw sa pansin ng amo, bigla naman itong nagising sa pagkakatitig sa kanyang pagtikim. Tahimik nilang tinatahak ang daan papauwi sa kanilang lugar, walang makapagsalita, tanging mata lamang ang nag-uusap. May sasabi, sabayang bigkas nila saka nagngitihan. Ikaw mo, sabay ulit nilang wika, hindi na nila mapigil ang tumawa, si Javier ang unang nagbawi. Napapansin ko lang kasi panay ang tingin mo, may sasabihin ka ba? Tanong sa dalaga. Hinintay ang sagot nito pero walang namutawi sa bibig ng babae, at nakatingin na sa labas ng bintana ng sasakyan, mukhang may malalim na iniisip. Are you okay? Dagdag tanong pa dito nang makita ang pagkabalisa ng babae. Nakita niyang pumasok ito sa drive-thru ng isang sikat na fast food, napangiti na lang siya kasi alam na ng amo kapag wala siya sa mood, narinig niyang order ito ng isang bucket ng fried chicken. Naku Sir Javier, yan ang gusto sa'yo magaling makiramdam kaya lang mas gusto ko yatang tikman ang halik mo. Sabay lagay ng palad sa harap at bumuga, para amuyin kung bad breath ba siya o hindi. Habang abala ang binata sa pakikipag-usap sa cashier, paano ba naman kasi ay kilala siya nito? Kilig na kilig pa ang babae, napahalukip-kip siya at bumantong hininga, nang biglang magring ang cellphone nito. Sana cellphone na lang ako para may pag-asang sagutin mo bossing, aniya sa kanyang isipan. Hello, Diego? Yes, I'll be there. Have you call Rodel if he can go home also? Rinig na tura ng amo sa kausap. Oh, I see, I know he's too busy. Okay, don't worry, I'll be there. Pagpuputol nito sa kausap. Nakatingin lang siya sa amo habang nakikipag-usap sa kabilang linya, napansin ni Javier na kanina pa nakatingin at nakikinig ang kasama sa usapan nila ng kaibigan. He's my best friend, bigay paliwanag dito. Nagtatanong ba ako? He's the one burning my mobile to keep on reminding me about the fiesta in our hometown, dagdag pa nito. Nagpaliwanag pa talaga, ba't hindi sa barangay ka magpaliwanag, natatawang turan ng isip. Nakita ni Javier ang palihim ng ngiti ng dalagang kasama sa kanyang paliwanag, haste, may naisip na naman ito, aniya. Saan ang bahay mo? Tanong niya nang marating ang lugar na sinabi ng babae. Diyan lang turo sa mga kumpol ng mga tsismosa sa harap ng maliit na tindahan niya. Dito, tanong ulit ng binata, doon, kita mo yung maraming tao, doon sagasahan mo sila, inis na turan sa boss, naiinis siya dahil hindi pa rin nagbabago ang mga ito, tsismosa pa rin at ginawang pugeran ang harap ng tindahan niya. Tinihil ang kanyang boss ang sasakyan nito sa malapit sa umpukan ng mga kababaihan, halos sabayang lingon din ng mga ito sa gawin nila. Mabilis siyang bumaba, nakanganga ang lahat ito nang mabungaran siya.
Si Manang Pinya ang unang bumisag sa katahimikan nila, ang numero 1 tsismosa sa lugar nila. Minsan nga muntikan pa itong nasunugan ang bahay sa kitabilan ng dila. Ayos bindang big time ka na ngayon, bungad nito sa kasinipat ang amo at ang sasakyan nito, para kang bagyo ang lakas ng dating, saang sagala naman ang punta mo at pusturang-pustura ka. Maanghang nitong turan sa kanya, masyadong mapangmata ang banat ng tsismosang kaharap. Wow, Manang Pinya para kang bola sarap ihagis ang aga-aga tirik na tirik pa ang araw naririto na kayo, buwisit na turan sa mga ito. Nakita niya ang hagakjakan ng mga ito sa tinuran sa kasama. Kayo pamiwang naturo sa mga ito, para kayong troso ang sarap niyong sibakin. Nang makita ang palakol na nakasandig sa punong malapit ay agad na dinampot. Agad na nagpulasan ang mga ito, nakita niyang humahagalpak sa tawa ang boss, mapatigil ito nang makitang madilim ang kanyang mukhang nakatingin sa kanya. What's so funny, Mata Ray na tanong sa amo, ate, malakas na tawag ni Shelo sa kanya. Nabigla ito nang makita ang amo, wow, Javier, natitilihang sigaw nito, napakunot ang noo niya, bakit kilala ni Shelo ang amo? My God, ikaw nga, manghang turan pa nito nang malapitan ang lalaki, grabe di ako makapaniwala, siya ba ang boss mo ate? Crush na crush ko siya, hindi matapos-tapos na turan nito. Maging si Javier ay binibigay ng kaharap, nasaan na sina Papa Diego at Rodel, crush na crush ko kayo lagi akong nanunod pag may tugtog ang banda ninyo, ang saya-saya, dagdag pa nito, sa sinabi ng dalagita ay nasagot ang tanong sa isipan nilang dalawa. Inanyayahan muna niya ang lalaking magmeryenda, nang biglang